Okay ka lang ba, Jessica? What's wrong? Napangisi na ako. Success. Paniguradong sa isang iglap lang nandito na ang mga baliw kong kaibigan para daluhan ako. Mas masaya kasing magturo ng leksyon sa mga higad kung kasama mo ang buong barkado mong mga baliw din. I need your help. Please, puntahan niyo ako dito. Pinalungkot ko pa ang boses ko at sininok-sinok kunwari. Naalarma naman ito at kaagad na ikinadiwang ng loob ko. What happened? Where are you? Perfect. Patapos ko sabihin kung nasaan kami ay siya na daw ang bahalang magtawag sa iba at sabay-sabay na silang magtutungo dito para samahan ako sa laban ko. Exciting. Ngayon pa lang ay nakikinikinit ako na kung paano na naman kami magngungud-ngud ng mga babaeng mukhang paa sa lupa. Napabalik ang ulirat ko ng yugyugoy na ko ni Manang vendor ng buko at ganoon na lamang ang panlalaki ng aming mga mata nang magtama ang aming paningin. Oh my gosh! Brian? Bulalas ko at kaagad itong nayakap sa sobrang tuwa ko. Maging ito'y natatawa na rin ginantihan ng mahigpit na yakap ang pagkakayakap ko rito. Yeah? Ikaw nga? Kumusta? Long time no see. Lalo kayatang gumaganda, Jessica. Masiglang pambobola nito na lalong ikinalapad ng ngiti ko. Natatawa naman akong ginulo ang hanggang balikat nitong unat na buhok na lalo niyang ikinagwapo. Pulero, dati na akong maganda no? Natawa na rin ito at muli akong niyakap. Pero nanigas naman ako nang marinig ang bariton ng boses ni Franco na nagpakilabot sa buong katawan ko. Napalunok ako at unti-unting kumalas kay Brian at halos mapatalon nang mabungaran nga si Franco sa likuran ko at nakakapit pa rin sa kanyang braso ang kitikiti na kapiraso lang ang suot. Get your hands off her. Madiim banta nito na parang bubugan na ng apoy ang mga matang nagdidilim na ang aura. Matapang kong sinalubong ang mga mata nito sa inis na hanggang ngayon nakayaka pa rin sa kanya ang kitikiti na ito at nasa likuran naman nila ang 5 alagad nito. Natigilan naman si Franco nang mapatingin sa akin na matalim ding tinititigan ang kasama nitong prenteng nakangiti ng matamis na akala mo ikinaganda nito. Get your dirty hands off of him. Madiim banta ko habang pinanining kita ng kitikiting nakayakap sa braso ni Franco. Unti-unting nabura ang magandang pagkakangiti nito nang si Franco na mismo ang nagtanggal ng kamay nito sa kanyang braso. Baby, tinaasan ko ito ng kilay na kanyang ikinatigil. Sino siya, Jessica? Napalingon ako kay Brian sa kanyang tanong habang matiim ding nakatitig kay Franco. Fiancé ng babaeng niyayakap mo. Napanganga naman ako sa pagsabat ni Franco, maging ng mga kitikiting nakapalibot sa kanya'y napatakip pa ng kamay sa bibig. Napaismid ako sa mga ito at binalingan si Brian na namutla at napatulala. Uy, okay ka lang? Binunggo-bunggo ko pa ang balikat nito na nagpabalik ng ulirat nito. Oo, okay lang. Mukhang hindi. Pinandilatan ko ng mga mata si Franco sa muli niyang pagsabat pero kumindat lang ito bago nakipagtitigan muli kay Brian. Lihim naman ako napangiti at kinilig sa inasta nito. Hi, I'm Kathy by the way. You are? Napalingon kami sa malambing na pagpapakilala ni Kitikiti sa akin na may palahad pa ng kamay na nalalaman habang may malapad ng ngiting nakapaskil sa mga labi. Yung uri ng ngiti na nagkukunwari. Natawa na lang ako sa loob-loob ko sa pagpapakitang tao nito dahil nakaharap si Franco. Ngumiti naman ako at kinamayan nito. Jessica. Simpleng sagot ko at unti-unting napalitan ng pagngisi ang matamis kong ngiti sabay pisil sa palad nito. Namutla at napangiwi naman ito nang unti-unti ko ng pasimpleng pinilipit ang mga daliri nitong mahigpit kong hawak. Okay ka lang? May diarrhea ka ba? Mukha kasing natatay ka na eh. Nakangising saad ko habang pinipilipit pa rin ang mga daliri nito. Namumutla na ito at hindi makatingin sa mga mata ko ng diretso.
Wala ka pala eh. Jessica? Painosenteng tanong ko kay Franco sa pagbanggit nito sa pangalan ko. Umiling naman ito dahil alam na alam nitong ginagawa kong ikinangisi kong lalo. Halika nga dito. Namilog naman ang mga mata ko nang tinabig nito ang kamay ni Kiti-Kiti. Heste, coffee at humalik ng marubdob sa mga labi ko. Napaikot pa ang mga mata ko dahil dito talaga sa harap ng mga kasama namin sinumpong ng kapilyuhan ito. Napapasinga pa ang mga nasa paligid at ang iba'y napatili at palakpak. Para na akong maiihi sa magkahalong hiya at kilig sa pinagagagawa ng mafia big boss na ito. Ano ba? Mahinang singhal ko nang sa wakas ay pinakawalan na nito ang kamay ko. Napasubsob na ako sa dibdib nito nang napahalakak pa itong yumakap sa akin. Gusto ko nalang lumubog ngayon sa kinatatayuan namin sa sobrang hiya na nararamdaman ko. Nakipagtaasan ako ng kilay sa anim na Kiti-Kiti na ngayon iba-iba na ang aura na kanina'y napakaamo. Mabuti na lang tumawag ang secretary ni Franco mula Europe na siyang namamahala ngayon sa vineyard nito doon kaya pinakawalan din ako. Hiyang-hiya nga ako kay Brian at hindi makatingin sa mga mata nito. Habang ginagawa naman ako ng mga haliparot na magkakaibigang Kiti-Kiti ng mapang-uyam na tingin. Panay ang pasada nila sa kabuuan ko mula ulo hanggang paa. Naka-jogging pants kasi ako ng maluwag sa akin at hoodie. Terno kami ni Franco kaya medyo maluwag sa akin ang suot ko. Samantalang sando yung kay Franco na nagpalakas lalo ng dating nito. Nakakainis kasi ang lalaking iyon. Naiinitan ako sa suot ko pero kailangan kong tiisin dahil tinatakpan ko ang mga kiss marks na iniwan nito sa akin mula binti hanggang leeg ko. Ayaw pa naman niyang burahin ko. Marahil iniisip ng mga Kiti-Kiti na ito kung paano ko nagustuhan ni Franco kaya kung makatingin sa kabuuan ko'y nangungutya at natatawa sila. Kung hindi lang ako nahihiya, magsuswimsuit din ako para mahiya-hiya naman ang mga dibdib nilang ibinablandra nila nang wala naman laman. May mga naka-swimsuits din naman dito pero gosh, dinaig pa nila ang mga sumasayaw na prostitute sa sagwa ng mga suot nila. Sana'y nagubutubad na lang sila dahil nakikitaan na rin naman na sila. Napapailing na lang ako sa isip-isip ko habang nakikipagtagisan ng tingin sa mga ito. Kayang-kaya ko naman pagbabaliin ang mga patpati nilang braso at binti sa isang iglap lang kung gugustuhin ko. Pero dahil mas masayang paglaruan at pahirapan muna ang mga higan na tulad nila, hahayaan ko munang uminit-init ang paligid sa amin. Isa pa, hinihintay ko mga kaibigan kung may mga saya din sa utak. Tingnan ko lang kung hindi ingod-ngod ng mga iyon ng mga ito sa lupa nang mabawasan ang kakatihan ng kanilang katawan. Sa kaisipan pa lang na paparating na ang mga backup ko ay gusto ko nang magtatalon sa tuwa. So, kailan ka pa naging girlfriend ni Franco? Ismid na tanong ni Kiti-Kiti. Kathy. Bagay na bagay ang pangalan nitong Kati. Kaya naman pala puno ng kakatihan ang katawan. Ngumisi naman ako, tinisminad lang itong nakalukip-kip sa harapan ko. Nasaan sila, Tita Susan? Dito na ba kayo nakatara? Baling ko kay Brian. Kasalukuyan na nitong nililigpit ang mga gamit at panindang buko. Ngumiti naman ito at tumango-tango. Oo, dyan lang sa kaharap nitong resort na compound. Doon kami nakatira. Ngiting sagot nito. Oh, ano ba? Napadaing ako na bigla na lang haklitin ni Kathy ang braso ko at hinila palayo kay Brian. Hinarangan naman ito ng dalawang alipores na pinipigilang huwag makialam. Dinala nila ako sa restroom nitong resort at pabalang na itinulak, papasok. Nagkunwari akong lampa at nakaupo sa tiles nitong CR at naluluhang tumingala sa kanila. Pinalungkot ko rin ang mukha ko para kapanipaniwala. Mukhang nauto ko naman sila dahil nakangising aso na sila at nilak ang pinto. Umupo si Kathy sa harap ko at madiing pinisil nito magkabilang pisngi ko gamit ang isang kamay. Napamura na lang ako sa isip-isip ko dahil ramdam kong bumao ng mga mahaba nitong kuko na sinadya. Binitbit naman ako ng dalawa pa niyang alipores at pabalang na itinayo. Leave, Franco! Kung mahal mo pa sarili mo! Madiimbanta nito habang nanguuyam ang tingin nito sa akin.
Mahina ako natawa at napailing na lalo niyang ikinagalit. Ganyan nga, magalit ka pa. Namimilog ang mga butas ng kanyang ilong sa sobrang galit at nanlilisik na rin ang mga mata. Mas lalo pala siyang pumapangit kung nagagalit. Mag-asawang sampa lang naman ay ginawad nito na nagpatabingi pa ng mukha ko. John, mahapdi yun ah. Ang bigat ng kamay pero sige lang. Piping usal ko. Ramdam ko ang pangangapal ng pisngi ko sa pagsampal nito sa akin at paniguradong bumakat ang kamay nito doon. Tatawa-tawa naman ang tatlo pa niyang alipores sa ginagawa ng leader nila, habang hawak pa rin ako sa magkabilang braso ng dalawa. Ramdam kong pumutok ang ibabang labi ko at nalasahan ko rin ang dugo ko. Maya pa ay sumunod na pumasok ang dalawang naiwan kanina kay Brian. Ang lakas ng loob mong sinisiyan ako? Hindi mo ba ako kilala? Bulyaw nito at muli akong pinisil sa pisngi. Mahapdi na ang pisngi ko sa pagkakabaong muli ng matatalim niyang kukuha. Sinipsip ko ang dugo sa bibig kong pumutok at direktang idinura sa mukha nito. Muli akong nagnising aso nang mapapikit ito dahil sumapol sa kanyang mukha. Ang laway ko na may bahid ng dugo. Daring-diri naman ang mga alipores nito na sabay-sabay pang napaiw. Kagad ito naghilamos at bakas ang pagkadiri nito sa ginawa ko. Napailing na lang ako at mahinang natawa na nagpalingon sa kanya habang naghihilamos. Namumula na ito sa sobrang galit na sinugod ako. Makailang beses ako nitong pinagsampal at pinagsasabunutan. Parang matatanggal na ang ani ko sa higpit ng pagkakasabunot nito. Nabitawan na rin ako ng dalawa niyang alipores at tinila ko nito sa gitna nitong CR. Mayapay, may matigas na bagay ang dumapo sa bato kong nagpahina sa akin. Napaluhod ako at parang umiikot na ang paningin ko. Narinig ko pa ang pagkalansing ng kung anong bakal na tumama sa tiles pero hindi pa ko tinantanan ni Kathy. Tinuhod ako nito, sapa nga kaya lalong umikot ang paningin ko at napahiga ako. Umupo ito sa ibabaw ko at muling mariing pumisil sa pisngi ko ang isang kamay nito. Kung kanina'y ngising aso nakapaskil sa mga labi nito, ngayon na may ngising demonyo na. Kinilabutan pa ako sa aura nitong namumula na ang mga mata. Alam na alam ko sa tuwing ganito ang kaharap ko. Nakagamit sila ng drugs. Hindi na iyon nakapagtataka sa kasuotan pa lang nila. Napailing-iling ako at nagpupumiglas nang binuhusan nila ako sa muka ng isang timbang tubig. Tuwan-tuwa pa ang mga ito habang sunod-sunod akong binubuhusan sa mukha ko. Sunod-sunod akong napaubo dahil nakakainom na ako ng ibinuhos nila sa akin. Pero patuloy pa rin sila habang prenteng nakaupo sa dibdib ko si Kathy at nakapisil pa rin sa pisngi ko ang kamay nito. Sinasadya niyang dinidiing pisilin ang pisngi ko kaya napapaawang ang bibig ko at nakakainom ng tubig. Natigilan ang mga ito sa sunod-sunod na lagabog sa pintuan. Napalitan ng pagkabahala ang kanina'y mga nakangising demonyong pagmumukha nila. Jessica! Para akong nabunutan ng tinig sa dibdib nang marinig ang sabay-sabay na sigaw ng mga baliw kong kaibigan. Madali lang nila akong na-trace dahil sa smartwatch na suot kong connected sa aming anim in case of emergency. Mahina ako natawa kaya't napabaling silang anim sa akin. Patay kayo ngayon. Pamilyar ba kayo sa grupong The First Ladies? Ngising demonyong saad ko na lalo nilang ikinaputla. Oh, nginig ang boss na anas ni Kathy na lalong ikinangisi ko. Oh yes, sorry sweetheart, but you mess with the wrong person. Don't worry, I enjoyed your company sweetheart and now, are you ready for my turn? Oh, are you ready for our turn? Sabay-sabay kami napalingon sa pintong lumipad sa gilid dahil sa lakas ng pagkakasipa doon. Napaatras naman ang 5 alipores dito sa likuran ni Kathy. Jessica! Namilog ang mga mata ng mga kaibigan ko na makita nilang itsura ko. Sabay-sabay pa silang naglakad papasok na nagpalakas ng datingan nila. Napangisi naman ako't namilog ang mga matang lumingon kay Kathy na nakaupo sa dibdib ko nang maramdamang may mainit na likidong bumasa sa dibdib ko. Mukhang naihiyan pa ako ng kitikiti na ito.
Nanlaki ang mga mata kong napalingon kay Kathy na ngayon nakasakay pa rin sa ibabaw ko. Ramdam ko ang panginginig nito habang isa-isang kinikilala ang mga kaibigan kong ngayon ay prente nang nakatayo sa gilid namin habang nakahalukip-kip ang mga ito. Sa sobrang takot nito'y naihian pa ako ng walang hiya. Nandidiri at nangangati ako sa ihi nitong umaagos sa balat ko kaya sinenyasan ko sa Erica na kunin na ito. Napangising asong ulol naman itong dahan-dahan lumapit habang pasipol-sipol pa. Lalo namang namutla si Kathy nang sa kanya matiim na nakatitig sa Erica habang nakangisi ng hindi mapagkakatiwalaan. Napailing na lang ako na lumuhod dito sa tagiliran ko at pinasadahan ang kabuuan ni Kathy. Erica, kunin mo na. Nangangati na ako sa ihi niyan. Mahina namang nagtawanan sina Kate, Danica, Karen at Leia sa gilid habang ang mga alipores naman ni Kathy ay nagsisiksikan sa isang sulok. Inaplos pa nito ang buhok ni Kathy at inipong lahat sa kamay niya iyon bago biglaan tumayo kaya napadaing ito sa pagkakahablot ni Erica sa buhok nito. Inilahad din nito ang malayang kamay habang nakasabunot pa rin kay Kathy ang isang kamay nito. Kagad kong inabot ang kamay nito at tumayo nang bahagya pa akong nahilo dahil sa pagpukpok nila sa akin kanina. Sino ba mga ito, Jessica? Para lang naman sila mga daga na nakikipaglaro sa tigre ah. Kaya-kaya mo naman silang sakmalin sabay-sabay? Ani Erica. Natawa naman ako at napailing. Wala akong lakas. Inubos ng Franco na yun. Ani ko na ikinabilog ng mga mata nila. Para naman chismosang kaagad na lumapit ang apat at na-excite na makinig sa kwento ko. Nangingiti ang mga ito at nagpakurap-kurap ang animoy mga maamong tupa. So, isinuko mo na ang bataan eh, Maria Clara? Pangungumpirma ni Erica na ikinatangu-tangu ko. Sabay-sabay pang nagtilian at kurutan ng mga ito sa reaksyon ko. Hinubad ko naman ang hoodie ko dahil nangangati na ako sa mapanghing ihi ng kitikiting si Kathy. Oh my gosh. Napalingon ako sa kanila sa madiing pagkakamangha nila ng sabay-sabay. Napatakip pa ang mga ito sa kanilang bibig habang namimilog ang mga matang nakatutok sa akin. Maging si Kathy ay nanlaki ang mga matang nakatitig sa akin. Bakit? Kibit balikat kong tanong. Napatingin ako sa katawan ko at saka ko lang na-realize na puno nga pala ako ng kiss marks. Kaya naman pala naubos ang lakas mo. Masyado bang magaling ang madrigal na iyon, body? Share mo naman. Bulalas na Danica na ikinatawa at iling ko. Wag na. Maiinggit lang kayo. Sabay-sabay pang nag-react ang mga ito. Turuan nyo na lang na leksyon ng mga iyan bago pa makahalata si Franco. Ani ko. Sabay kindat sa mga itong napangising aso sa kanila. Naiiling naman akong pumailalim sa shower at hinubad maging ang jogger pants ko. Napangangatsing pa mga ito pagkakita sa kabuuan ko. Napalingon ako kay Kathy at nginisi ang aso ko ito nang napanganga itong pinapasadahan ang pangangatawan ko mula ulo hanggang paa. Lumapit naman sina Leia, Kate, Danica at Karen sa limang kitikiting nakasuksok pa rin sa gilid at isa-isang hinablot sa braso ang mga ito at dinala sa gitna nitong CR. Nakatapat pa rin ako sa shower habang nakatuon sa kanila ang paningin ko na ngayon pinalilibutan na ang anim na takot na takot. Napapikit na lang ako nang nagsimula na nilang paglaro ang gulpuhin ang mga ito at inilaan sa akin si Kathy. Matapos ko magbanlaw ay hinubad naman ni Kate ang suot nitong sweater na iniabot sa akin. Nakasando ito ng itim pero labas ang cleavage at pusod na lalo niyang ikinaganda at lakas ng dating. Nangingiti ko naman tinanggap ang sweater nito at sinuot na umabot hanggang gitnang hita ko. Ano gagawin natin sa mga ito, buddy? Ani Danica at pabalang na itinulak ang hawak-hawak na kitikiti. Putok ang mga kilay at labi ng mga ito at hinang-hina sa mga tinamo. Napaupo ang mga ito sa sahig sa pagbibitaw sa kanila ng mga kaibigan ko. Pumaling naman kami kay Kathy na ngayon umiiling at naluluhang tumitig sa akin. Nasaan ang tapang mo? Bakit hindi ka manlaban? Gusto mo bang matulad sa kanila? Panguyam ko sabay nguso sa mga kaibigan nito umiiyak na nakasalampak sa sahig. Nagsiatras pa ang mga ito hanggang sa sulok sa sobrang takot sa amin. Maawa ka.
Nanginginig ang boss na pakiusap nito. Oh, sabay-sabay namang napasinghap ang mga kaibigan ko. Maawa? Sorry ha. Wala kasi kami noon eh. Lalo na't kinanti mo ko. Panas ko at walang anumang hinablot ang kapirasong suot nito sa dibdib. Kaagad yung napunit at natanggal sa kanya kaya't pumalandra sa harap namin ang malaputo nitong hinaharap. Tinakpan naman agad nito ang sariling dibdib na kaagad hinaklit nila Erica at Kate ang magkabila ang braso nito. Now speak! Anong connection mo kay Franco? Ha? Umiling-iling ito kaya sa ines ko, nasapak ko ito sa ilong na ikinadugo ng ilong nito. Nahilo pa ito at nanghina ang mga tuhod. Oops! Sorry, sweetheart. Dumudulas kasi bigla ang kamao ko kung hindi ko nagugustuhan ang sagot sa akin. Pinakaayaw ko pa naman sa lahat ay yung mga nagyayabang nang walang maipagmamayabang. Panguyam ko. Ayaw mo talaga sabihin? Ulit ko na muling ikinailing nito. Pinalibutan namin ito at pabalang na itinulak si Kate at Erica sa gitna. Unang hinablot, ni Leia ito at ninisian bago sinapak din sa ilong. Napaluhod ito pero hinaklit ni Leia ito patayo at itinulak papasa kay Danica na kaagad sinalo. Umiling-iling naman sa Danica habang nakangisi rin dito. Bahagya pa itong umatras palayo kay Kathy at walang ano-anong pinatikim ang malupitang flying back kick nito kay Kathy. Kaya naihagis kay Erica. Oh, nice! Hiyaw naming 5 at pinalakpakan pa ito. Ngingiti-ngiti naman itong yumuko at napahawak sa dibdib na animoy touch sa narinig. Hinang-hina naman na si Kathy at halos hindi na makatayo habang mahigpit na hawak ni Erica ito sa magkabila ang braso. Umiling-iling ito kay Erica na ginaya lang ng baliw naming kaibigan. Natatawa na lang kaming pinanood ang mga ito habang lumuluhang umiiling si Kathy sa kanya. Pinalungkot naman ni Erica ang muka habang umiiling-iling din. Baliw talaga. Palibasa sa aming 6 si Erica ang pinakabaliw sa grupo. Malapit na nga naming dalihin ang mental. Nakakahawa ang pagiging baliw nito eh. Tapusin mo na, buddy. Sulsul pa ni Danica. Nagising aso naman ito at bagyang lumayo. Tumakbo itong tumalon sa pader nitong CR para makabuelo at pinatikim ng flying kick nito si Kathy na tumalsik sa sulok sa lakas ng pagkakasipa nito. Para lang itong kuting na sa isang sipa ay tumilapon kaagad sa isang sulok. Oh, buddy! Pagbubunyi pa ng mga siraulo kong kaibigan habang pinapalakpakan sa Erica na may payuko-yukong nalalaman. Napabaling na lang ako nang sabay-sabay nilang i-cheer ang pangalan ko. Go, buddy! Balian mo ng tadyang? Ni Leia. Anong tadyang? Pati binti, baliin mo na din. Sul-sul pa ni Danica. Ang hina naman nun. Isali mo na rin ang braso. Dagdag din ni Erica. Napalingon ako kay Kate at nagningising aso naman ito na may kasamang pagtaas baba ng mga kilay. Patayin mo na kaya? Napanganga naman kami sa suggestion nito. Ikaw Karen, wala ka bang suggestion, buddy? Baling ko dito. Umiling naman ito. Babawi nila ako sa mga alipores. Ang suwapang ni Kate. Patayin mo na daw? Nakangising saan nito. Namutla naman si Kathy at mga aliporas nito sa mga narinig. Kaagad na lumapit ang mga ito sa akin na nakaluhod. Lumuluha ang mga ito at nagmamakaawa ang itsura. Patawarin mo kami. Kahit bugbugin mo na kami, huwag ka na makikinig sa kanila. Pagmamakaawa pa ng mga ito na may kasamang pagyuko sa akin ng paulit-ulit. Why should I? Mga kaibigan ko sila. Pananakot ko pa na lalo nilang ikinahagul-hul. Ako na nga. Ani Erica at nilapitan si Kathy na nakabaluktot pa rin sa sulok at namimilipit sa lakas ng pagkakatilapon nito sa pagsipa ni Erica kanina. Tama na. Mawa ka. Mahinang pagmamakaawa nito kay Erica na ikinailing lang ng isa. Oh, don't cry my dear. Baka maawa ko sa iyo at tapusin ko ng paghihirap mo. Pananakot pa nito na lalong ikinahaguluhol ng mga ito. Sira ulo. Tapusin mo na. Marami nagogopo ang Darkesh Yummy sa labas. Mauubusan tayo.
Panggagatong pa ni Leia na binatukan ni Kate. Gaga, susumbong kaya kita sa asawa mo. Paubayan mo na sa amin single ang mga nagyayamihang Turkish guys sa labas. Nag-usawa ko na eh. Anito sabay tapik sa balikat ni Leia na napanganga sa akin niya. Aray, masakit yun ha? Buwelta nito kay Karen, nambatukan din siya nito. Gaga ka rin? With Charles ka na? Sumbong kaya kita sa kanya? Pangaasar din ito. Napangiwi naman si Kate at inakbayan si Leia na kaagad ding umakbay sa kanya. Kaaga ka rin kasi. Taken ka na kaya't pumirmi ka. Ani Leia at ginulo pa ang buhok nito. Sayang naman yung mga nakita nating yummy daddy doon. Alam niyo na, contingency lang naman sa mga pandesal nila eh. Pagmamaktol pa ni Kate kaya muling nakatikim ng batok mula kay Danica. Sara ulo. Yung mga kondenjansing na yan, sa sex na uuwi yan. Pananermon niya dito. Namilog naman ang mga mata namin sa isinaad nito. Ang brutal talaga ng bibig mo. Katiri. Haplos lang naman eh, walang pasok ang magaganap. Ani Kate. Napapailing na lang ako sa bangayan nila. Napaliwan kami sa gawin nila Erica at Kathy na napadaing si Kathy. Halos lumuwa na ang mga mata namin nang makitang sapo-sapo nito ang dalawang puto. Suso ni Kathy. Hoy Erica, ano yan? Gimbal na tanong ni Karen. Ngumisi naman si Erica at muling mariing pinisil ang mga iyon. Nakakatawa eh. May pasuot-suot pa ng brang walang hiya. Wala naman laman. Natatawang saad nito bago binitawan ang mga iyon. Kinarga niya ito at hinawakan sa batok at isang binti. Saka tumayo. Napasunod naman kami ng paningin dito na itaas niya hanggang lagpas ulo niya si Kathy at naglakad palapit sa mga alipores ni Kathy na humahagulhol pa rin. Oh, go Erica! Show them how an angel turns into devil. Panabay na hiyaw ng mga kaibigan ko. Walang ano-ano'y binitawan nito ang pagkakaangat kay Kathy sabay tukod ng mga paa. Kaya sa nag-aabang niyang tuhod bumagsak ang likuran ni Kathy na ikinawala ng malay nito. Baliw ka talaga. Baka nabali mo na ang spinal cord niyan. Pag-aalala ko. Umiling lang naman ito at sinipa ang nakahandusay ng si Kathy sa harap ng mga alipores nito. Di yan, di ko naman pinuruhan. Ano to bago bumaling sa lima? Ito ang tatandaan nyo. Kantihin nyo ang isa sa amin kahit dulo lang ng buhok namin. Ay ibabalik namin ng 6 na beses ang ginawa nyo. Huwag nyo kami subukan kung ayaw nyo pang maihatid kay San Pedro. Pagbabantapan nito sa lima na kaagad na tumangutango sa kanya. Let's go girls. Maghahunting na tayo ng mga yummy daddy sa labas. Anya at nagpatiuna ng lumabas. Sandali. Pigil na Danica na nagpatigil sa amin. Ngumisi ito at ipinilig ang ulo sa direksyon nila Kathy. Mukhang nahimigan namin ni Erica ang ibig nito kaya muli nilang nilapitan ng 6 at pinaghahablot ang mga swimsuits ng mga ito. Napapasigaw pa ang mga ito at napapatakip sa kanilang katawan. Napailing na lang ako nang matapos mahubad sa mga kitikiti ang mga swimsuits nila ay lumabas na mga ito, dala ang mga iyon. Dinampot ko naman ang hoodie at pants ko bago tuluyang nilisan ang CR. Napanganga na lang kami nila Kate at Leia nang itapon nila ang mga swimsuit sa basurahan. Nakalukip-kip na lang kaming tatlo nang nagsilapit na sila sa mga nagiinuman at nagsasayawang grupo ng mga nagwagwapuhang Turkish guys dito sa Pampang. Nakangiti namang malugod na nakipagkilala ang nasa 6 na kalalakihan sa kanila. Ano, maglalaway na lang tayo dito? Untag ni Leia sa amin ni Kate. Mga taken na daw tayo eh. Pumirmi na daw ang taken. Esmid ko. Dati-rati kasi ay sama-sama kaming 6 na nakikipagharutan sa mga grupong matitipuhan namin. Pero syempre, no sex, no kiss. Ewan ko lang sa kanila. Hindi pwede to. Ano nangyari sa one for all for one na rules natin? Ani Kate at hinila na kami ni Leia palapit sa grupong nilapitan nila Danica, Erica at Karen na ngayon mga may pares ng masayang kinakausap.